ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. May nakaalala sa Panyera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Campo Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Pinagpawisan ako ng malamig sa kabululan ko. Pag ganyan daw, Panyera, minsan may nakakaalala sa'yo. Huwag niyo masyadong isipin. O kaya naman pinag-uusapan Andito ka. lang ako. Yung mga pinagchichismisan ako dyan, sana masarap ang ulam nyo tonight. At ipakikain nyo na lang din ako. Anyway, maganda po magiging talakay natin, Attorney Cam, dahil nung mga previous episodes, Attorney Cam, ang pinag-usapan natin ay kung ikaw ang tagapagmana at iniitsapera ka, paano ka magkiklaim? Ngayon naman, no? Kung ikaw naman ay legit na anak sa totoong pamilya, I mean, legitimate child, no? Pagkatapos, may biglang lumalabas na, hoy, kasali ako dyan. Wait lang. Hindi nyo pwedeng solohin, andito ako, no? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil, Attorney Cam, alam mo ba, ang sabi ng professor ko sa College of Law, sabi niya ganun, tinatanong ko kasi siya, Dean kasi siya dati, Dean, ilan ba ang talagang anak mo? Kasi iisa lang ang anak niya na kilala namin, no? Pagkatapos meron siyang isang ampon. So, ibig sabihin dalawa, no? Sabi niya, pag nakaunat na ako, nasa kabaong na ako, saka niyo malalaman kung ilan talaga ang anak ko. Sabi niya ganun. Dos Kumpanyeras. And this happened, Attorney Cam, doon sa kakilala ng kakilala ko. Dahil nakimarites ako. Diyan, somewhere in Sukat, nangyari, Attorney Cam. Hindi ko na lang babanggitin ang mga taong involved because, Attorney Cam, ito daw tatay, napakabait, relihiyoso, every Sunday, family day. Mondays to Fridays, nagtatrabaho. Saturday, ay gumagawa ng mga chores sa bahay. Pagkatapos, nung namatay siya, Attorney Cam, may kaya, no? Nung namatay siya, di bigla-bigla may dumating na pamilya, yung pala pangalawang pamilya, walang ka-idea si Mrs. at saka yung mga anak. Tapos biglang dumating doon. Ayan, so na-shock si Mrs., ang legit a legal wife. Ang ginawa niya, sinipa niya ang kabaong ni Mister. And this happened in real life. At marami sa atin mga kababayan, nangyayari ito, Attorney, kami hindi ito malayo sa realidad. Kapag ka nakaunat na, especially kapag ka merong mga ari-arian, lupa, kahit wala ngang pere, pero may lupa, may bahay, may kotse, dyan lumalabas, Attorney Cam, yung mga tagapagmana na nagkiklaim. Yung iba totoo, yung iba ay hindi. Dos Kumpanyeras. Lalayo pa ba ako? Meron ako nga tito na ganyan na nung siya po ay nahimlay na sa kanyang kabaong, lumabas yung kanyang mga anak, pumunta sa burol, at mula Batanes hanggang Mindanao. At Itbulaga ba ito? So, at 10 sila, ganun sila karami, no? Although yung iba makakilala, may iba na hindi nila kakilala. So sabi nga nila talaga lalabas, no, yung mga anak, no? Kapag ikaw ay nahimlay na. Ito, Attorney Cam, ay kung hindi kinilala, no? Ay may mga pagkakataon naman kagaya ng Senator Revilla, 'di ba? Ilan yung anak niya? 72 ba? Revilla, yes. Yung matandang Revilla, napakaraming anak. Pero lahat naman yun ay tinanggap. Ay, hindi ko alam kung ilan ang total na anak niya. Pero lahat naman yun ay, kumbaga, ay kinilala. In fact, meron nga silang diba? Abasto.
sustento. Yes. In fact, Attorney Cam, siya ang nagsulong. Kaya nga meron tayong Revilla Law kung saan sinasabi na yung pwede nang gamitin na ng isang illegitimate child ang apelido ng kanyang ama. Subject of course sa mga kondisyon. Ngayon, hindi naman kasi nagtatapos doon dahil kapag merong acknowledgement o kaya naman ay Attorney Cam, kung ito man ay kumbaga ay na public instrument o kaya naman ay private handwritten instrument o kaya naman Attorney Cam ay may mga acknowledgement na ginawa, may kawing-kawing ang mga obligasyon at mga karapatan na nabubuo sa pamamagitan ng simpleng pirma or simpleng dokumento. Ayan, dito nagtatapos sa agawan ng mana kung sakasakali. Dos Compañeras. Again, kapag ka nakakahon ka na, saka mo malalaman. O kaya naman, hindi man doon, nakadalo, pero pagdating ng hatian, diyan lumalabas ang, nandito ko, present, parang Dean Carlos lang, present. Oo, kay Ellen Enriquez din, di ba? Present lagi. So, ganun talaga po, sa tunay na buhay, ito po talaga yung nangyayari. Mayaman ka man po o mahirap, pagdating ng burol, meron at merong lalabas In po fact, dyan. Attorney Cam, all the more kapag mahirap. Alam mo bakit? Kasi gustong, kumbaga, ito yung pagkakataon mo na mai-assert at makakuha ka man lang para sa sarili mo. Especially for illegitimate children or non-marital children na sa mahabang panahon, syempre, kaya nga hindi alam ng mga compulsory heirs o ng mga kapwa tagapagmana na mayroong pang ganon na nag-i-exist ay dahil itinago ka o hindi ka kinilala. Dos Compañeras. Para kay Aunt May na hindi naintindihan ang aking time check. Anyway, kayo po ay pwede magtanong dahil sasagutin po naman yan sa ating tinatalakay tonight sa DZRH TV 4K live stream. I-comment po dyan sa ating page para po mapag-usapan natin. Of course, Attorney Cam, sa ating social media platforms, andyan po ang Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Dos Compañeras. of course, Attorney Cam, unang-una, dakuan natin yung mga basic principles. No? Kapag kayo ay tagapagmana, no? Dapat nagpapakita kayo ng, ito Attorney Cam, kung ikaw ay legitimate child, wala kang problema. No? Unless of course, merong disinheritance. No? Pero kung ikaw ay illegitimate, dito kawing-kawing ang problema, especially kung ikaw ay hindi recognized or hindi inacknowledge or hindi kinilala. Ayan. Doon nag-uugat ang matinding problema kung ikaw ay magkiklaim. Unang-una, of course, claim ng sustento. Pangalawa, ito yung paggamit ng apelido, and of course, claim ng kung ano man iba pang karapatan, lalo na pagdating sa manahan. Dos Compañeras. Ayan. Kaya naman, of course, pinakamalinaw na ebidensya or katibayan ng pagkilala sa iyo ay ang pirma sa birth certificate. Yes. No? Of course, yung pirma sa birth certificate. Or meron naman, Attorney Cam, ano pa ang mga katibayan ng pagkilala? Ito, di ba, yung sinabi ni Panyera, ito yung public document na sinasabi natin dahil ito ay nire-rehistro sa PSA. Kung wala man ito yung mga private handwritten instrument, gaya ng halimbawa ay letter, kasi inong una, di ba? Dear anak. Dear anak, kaya na, kamusta ka na? Yan. Tapos, nagmamahalang yung ama, Edgardo. Halimbawa lang. Diba? Ang mga pangalan pong binabanggit namin dito ay pawangkathang isip lamang. Kung nagkataon ang mga pangalan nyo ito, maliban na lamang kung binabati namin talaga kayo, ay hindi po kayo yun. Yes. Okay. So, halimbawa yung mga ganun pong mga senaryo, ayan ay isang patunay po na ikaw ay ina-acknowledge, kinikilala na kanyang anak. Yes. So, acknowledgement affidavit to use the father. Kasama din yan. Yes, kasama po yan. And of course, yung proof of inyong connection, pwede din ang affiliation ay ang marriage certificate. Para pakilala, asawa ako. Ako ang legit. Nandito ang aming marriage certificate. Diba? Ay kasi may mga pagkakataon, Attorney Cam, lalabas. Akala mo wala palang asawa. Yung pala. Diba? Di sumama ka na. Yung pala may asawa. Ito, ako ang legal wife. Diba? Parang pelikula. Akin na ang bangkay. Yung bangkay pala yung bangkay pala ang pinagawa. And of course,
yung DNA po, no? Kasi Yes. meron na po tayong batas mismo, yung Rule on DNA Evidence na tinatawag yung Administrative Memorandum number 06-11-5SC. Yun po ang gumagabay or guide natin pagdating sa paggamit ng rules ng DNA bilang katibayan. Pwede itong gamitin, Attorney Cam, sa mga krimen. Yes. Pwede itong gamitin sa pagpapatunay ng inyong filiation or paternity. Ayan. Medyo may kamahalan nga lang kapag ikaw ay magre-resort ng DNA, pero Oo. kung halimbawa nga merong kakayanan at gusto mo i-assert ang iyong pagkakakilanlan ng iyong filiation sa iyong magulang, ito yung isa sa magandang ebidensya na Sabi nga mapapatunayan ni mo. Miss Grace Recta, yun yung DNA best parentage test. Ang sabi po sa Section 9 ng Rules on Evidence, Rule on DNA Evidence, yung sa paternity proceedings, established na yung DNA results, yung na nag-i-exclude sa putative parent from paternity shall be conclusive proof of Yes. non-paternity. Pag sinasabi dun sa DNA na ay malabo ito, so pwede siya, conclusive siya na hindi talaga siya ang tatay. No? If the value of probability of paternity is less than 99.9%, ito ay yung DNA result ay considered corroborative evidence. Ibig sabihin ng corroborative, kailangan mo pa ng ibang ebidensya, supporting. evidence. Supporting evidence mo lang ito. Hindi ito yung primary. Ito yung best hindi ito yung best evidence sa tinatawag. Kailangan pa ng mga susuporta, no? Kumbaga hindi ito yung foundation mismo, no? So kailangan pa ng susuporta para tumayo siya. Yan. Okay, kung halimbawa naman ay yung probability of paternity is 99.9% or higher, ito yung tinatawag na disputable presumption of paternity. Pinapalagay na. Pero kung ikaw kinukontra mo, magbigay ka ng kontra-ebidensya. Pero pinapalagay na ito ng batas. Dos Compañeras. So, yun po, kung sakasakali kayo nagkiklaim. Parang paglaban lang sa germs, 99.9%. Ayan. So, ito po yun. Ang tanong, ay paano, Attorney Cam? Wala kang kamalayan. Hindi nasabi ng magulang mo, hindi nasabi ng tatay mo. Usually, Attorney Cam, kasi ang nagiging issue ito kapag tatay ang namatay. Diba? Kasi kung nanay, syempre, kilala ng nanay, syempre, ang kanyang mga anak. Oo naman. At papakilala sa kanyang mga kapatid. Yes. Maliban na lamang kung OFW, nabuntis sa ibang bansa, may totoong pamilya, itinago. Pero seldom itong mangyayari. Bagaman at nangyayari, seldom. Mas marami yung insidente na yung anak ng tatay sa ibang babae, tapos hindi may legal na pamilya at hindi ipinakilala yung anak sa iba. Tsaka tandaan po ninyo, 'di ba, kapag halimbawa po hindi po kasal ang mag-asawa, sabihin na natin turingan nila ay mag-asawa, ang parental authority po niyan, parental authority ay nasa nanay. So laging nasa nanay. Laging nasa nanay. Oo. Kaya ang madalas na dilema ay yung tatay. Yes. Kapag tatay ang lumaro sa ibang team. Lumaro sa ibang team. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang tinatalakay natin. And if you have more questions, pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions sa 0919-282-6485. And of course, bilang comment sa ating social media platforms. Nandyan po ang Dos Compañeras Facebook page and of course, ang DZRH News at DZRH News Television. And of course, Attorney Cam. Siyempre po, ang ating DZRH News Television, wag din po kalimutan. Yes. At magandang gabi muna si Romeo Argente, Benji Shonko, Aunt May, and Peter Albia sa ating DZRH Dos Compañeras na Facebook page, si Kenneth Arevalo, Gael Enriquez, and of course si Uncle Caloy Del Moro. Magandang gabi po sa inyo, Eduardo Narvaez and Dean Carlos. Magkasunod na naka-comment sa atin, Attorney Cam. Ganyan din Joseph Avalos, Violeta Montecalvo Zambrano, Ma'am Grace Recta, and of course Gael Enriquez, Violeta, si Apolinario Castillo, Joseph Limor, si Jerome Lorenzo. Tuloy mo nga, Attorney Cam. Eto, kay Roxanne Costo, magandang gabi. Roxanne. Hi, kay Fernando Rosales, kay Miss Mario de Guzman, Vanji Lubao, at ganun din po kay Oli Noel Ladores, Joby Barbecho, and Miss Belen Rivera. Ma'am Belen, magandang gabi sa si Marcelo M. Ikaw ba yung taga Spain, Marcelo? Of course, Daniel Escobar at Lucia Lobos
Siervo Bravo. Sabi niya ganun, oy, ang galing niyo naman, ang dami kong natututunan sa inyo. Maraming salamat po. Ito nga, sabi Si nga, Angelita Federico at si Moonbeats. sabi ni Miss Vanji, ayan good evening to our dears, Dos Compañeras. Great to always hearing you discuss legal issues which adds to our pool of knowledge. Thank Salamat you po. very much. Anyway, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Kami po ang inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. And of course, ang ganda lang ngiti mo. Kasi naalala ko na naman yung sinipang kabaong. Hindi ako makamove on kanina pa. Oy, would you believe na nalaglag ang kabaong? Oo. Tapos ano ba nahulog, nangyari? na lumabas sa taul. Sa taol yung mismong bangkay. Yes. Ay, Di ba? talagang Ganun galit na kasakla. galit yung Oo. asawa. Maraming insidente ng ganyan, Attorney Cam. Nagkakasabunutan ang original wife, ang legal wife at ang other woman. Oo, sa kumusyon talaga, Nagkakaroon no? ng komosyon doon sa burol. Kaya pagka kayo ay halimbawa nakarating kayo sa ganyang sitwasyon, hopefully hindi, relax. Pag-aawayan nyo pa ba naman yan? Oo, sudden burst of emotion siguro, panyera. Kasi may mga iba, nakilala ko na mga pamilya, especially mga legitimate, ayaw nilang dumalaw. Yung mga illegitimate children at saka yung mga mistress or paramour. Pero syempre gusto rin nilang makita sa huling pagkakataon, yes. diba? Bigyan nyo ng pagkakataon. Kung ayaw nyo magpang-abot, ibigay ninyo ang isang araw para sa kanila. O kaya naman, Attorney Cam, wag nyo na pong masyadong damdamin. Wala na po kayong magagawa. Although, of course, coming from sa sitwasyon na pag nandun na sa sitwasyon, iba na kasi ang bugso ng damdamin. Oo. Wag na kayong magsasabunutan, wag na kayong mag-aaway at mahirap na. Bigyan din natin ng pagkakataon. Kayo naman, halimbawa po kayo ang mistress at kasama ninyo si mister, no? O kaya naman kayo yung third party at dumating sa pagkakataon na may sakit nasa inyong poder. Wag nyo namang ipagkait sa legal na pamilya. Kasi, Attorney Cam, sasama ang loob, no? Kapag ganito. Lalo na sa mga anak, Attorney Cam, wag nyo namang ipagkait sa mga anak yung magulang na nasa possession ninyo, nasa custody ninyo. Diba? Bigyan nyo ng pagkakataon. Dos Compañeras. Okay, Attorney Cam, ano na nga ba yung tinatalakay natin? Nahiligaw tayo doon sa Pero sa totoo lang po, nangyayari ito, Attorney Cam, at hindi, kumbaga sa atin ay hindi po rare, no? Hindi common sa atin, Attorney Cam, na merong extra. Hindi sa legal, wala naman kasi tayong magagawa. Nagiging, humanap ka ng pamilya na walang extra. Ay, sa amin, wala namang extra sa pamilya namin. Ito ay nangyayari sa mga iba. Marami tayong kakilala na may mga extra. And of course, this is for you, no? Para sa may mga dagdag at para sa may mga nadagdagan. Ayan. So, if you have questions, pwede pa rin po kaming sumagot niyan. Okay. Ayan. Si Marcelo M. nga nagpapasalamat. Sabi po, salamat po sa free legal education. May your tribe increase. God bless. Thank you Salamat very po. much. Ito, si Benji, curious lang po, Attorney, how about yung parents na annulled na? Yung anak po ba after annulment, are they legitimate or illegitimate? And the same way, may question dito, may nakita ako kanina ask ko lang po, si Dailin ba ito? Dailin Alcalazason. Paano po, may habol pa po ba na annulled yung kasal na po, bang mga anak magiging illegitimate na? How about yung kapag legally separated naman, same rules apply po ba sa annulment? Thank you very much in advance sa pagsagot. Okay, kapag legally separated, valid pa po yung kasal, yun po ay legitimate, no? Kahit pa legally separated na. Ngayon, let us distinguish yung action for declaration of nullity of marriage at saka yung annulment of marriage. Magkaiba po silang dalawa. Yung declaration of nullity of marriage, ibig pong sabihin, hindi kinilala ng batas na legal. So, ibig sabihin, from the very beginning, it's as if hindi
totoo. It's as if hindi nangyari ang kasal. Ibig sabihin, hindi totoo yung kasal. Kapag ka annulment of marriage, valid ang kasal, pero merong mga depekto or mga sirkumstansya na pwedeng maging ground para ipaputol ang kasal. Ibig sabihin, nag-exist. Oo. Ibig sabihin, nag-exist yung kasal. No? Pero, merong basihan para sabihin, Judge, ayoko ng kasal sa kanya dahil ganito po. Ito po yung ground. O, pagpasok doon, so yung from the time na sinabi ng korte na it's now, yung kasal ninyo ay annulled, so ibig sabihin, wala na po, putol na. Yung mga sitwasyon na declared void from the very beginning, illegitimate po ang mga anak doon, no? Kahit pa ipinanganak sila sa supposedly hindi pa nadideklara, except, no, kung ang ground po ninyo ay psychological incapacity. Now, for those annulled, ibig sabihin valid ang marriage until declared by court na tapos na kayo, no? Yun po ay legitimate ang mga anak doon. Pero meron pong yung child conceived during the marriage but born after the marriage has been terminated due to death or annulment ay legitimate, no? So, yun po ang inyong tatandaan natin. So, yun. Ay, sana nasagot namin yung question nyo, Benji, and of course, Dailene Alcalazason. Next, Attorney Cam. Ito, kailan naman po ang pwede habulin yung mana nung mga na-exclude na mga tagapagmana. So halimbawa, Kinig. yung mga hindi po hindi pa na itchapwera o talagang bigla na lang lumutang. Ayan. Meron po kayong 2 years after the settlement tsaka yung distribution ng estate para mag-seek po ulit ng new settlement of estate. So 2 years po, tandaan po. Kasama din po dyan yung mga creditors. Kasama po yung mga nautangan. Yes. Rule 74 of the rules of court, no? So kailangan po ninyong maging alerto, no? Wag po kayong mag-aantay na wala pa naman kaming naririnig. Wala pa naman kaming patawag sa korte kasi may mga pagkakataon na Attorney Cam na sinisettle extrajudicially. In fact, Attorney Cam, no, hindi talaga kumbaga kapag mga legitimate at hindi in good terms doon sa other family, ang nangyayari sila na lang at hindi na nagpapaalaman. Kaya ang nangyayari tuloy, no, nadideprive, no, yung mga ibang tagapagmana, no. So under po sa Rule 74 ng Rules of Court, dapat po ay kayo ay mag-aksyon o mag-file ng petisyon within 2 years. Now, if you don't, sorry ka na lang, no? Unless of course Attorney Cam ang maghahabol ay kumbaga ay minor o kaya naman ay may sakit sa pag-iisip, in which case kapag na-reach yung age of majority o kaya naman ay tumungtong na ng 18 o kaya naman ay nandun na siya sa tamang pag-iisip, itong may sakit sa pag-iisip, meron lamang siyang 1 taon from reaching the age of majority, and of course kung kapag umayos na sa kanya sa pag-iisip, 1 taon po ang binibigay na palugit ng batas. Dos Compañeras. Although meron pong exception pa rin na sinasabi, no? Ang sabi po ng batas, kung halimbawa po ay hindi pa na i-distribute or nananatili pa yung properties doon sa mga tagapagmana, ay maari pa rin po kayong maghabol, no? So pagka nai-dispatcha na, wala na po kayong magagawa. So you should be alert, no? Magdala ka agad kayo. Narito po birth certificate ko. Nakapirma po si tatay. Exhibit A, charot. Ito pa pangalawa, Exhibit B, yung picture namin nung graduation ko. Ito po, sulat. Dear anak, huwag ka muna magbo-boyfriend. Ayan. Dos Compañeras. Sino na ba, Attorney Cam, magtatanong? Ikaw na pa niya. At saka, dagdag ko lang, no, pag mga ganito na halimbawa na nag-ano na si tatay o umalis sa hindi naman sumakabilang buhay, bahay lang. Hindi sumakabilang bahay, sumakabilang buhay na siya. Pag mga ganito na nagkikita-kita na kayo ng mga magkakapatid, kasi hindi rin naman nila kasalanan na yung kanilang existence ay ganoon. So, mas maigi nga na sana, no, hoping na maging maayos. Kasi may mga kakilala ko, Panyera, na kahit sila po ay hindi half
half-half lang sila, no? Nagiging matiwasay naman at nagiging maayos ang kanila. Bagsama, in fact, nagiging close pa sila. Yes, oo. Okay, si Sel, yung alaga po ni Mama nagkiklaim ng mana kay Mama. We suspect po na anak siya ni Papa sa labas at inalagaan lang ni Mama. May right po ba siya? Hindi na po kasi namin ma-confirm. Ang question ay, what do you mean by alaga? Alaga inampon legally or inalagaan na kinupkop pero walang papeles? Kasi kung ito po ay kinupkop ng walang papeles, ay hindi ito dumaan sa legal na proseso ng adoption, hindi po siya nagkakaroon ng karapatan, no, para sa makaklaim doon sa mana mula sa inyong mama. Now, yung suspicion ninyo na anak siya ng papa ninyo sa labas, ang pinag-uusapan kasi dito, mana sa nanay. Iba naman kasi yung usapin kung mana sa tatay. At kumbaga, ito ay merong katibayan, no, ng pagkikilala. Katibayan ng paternity, o ang tawag doon, filiation or paternity or whatever. No? Kapag unless of course mag-claim siya doon sa tatay ninyo at may maipapakita siya, wala po rin siyang karapatan. No? Maliban na lamang nga kung merong katibayan. Ayan. Paano naman, Panyera, pag sinasabi na lukso ng dugo, parang nararamdaman namin. Hindi po ebidensya ang lukso ng dugo. Di ba may maganon? Hindi rin ebidensya ang pagiging magkamukha. Tama yan, Panyera. Kasi may mga iba na magkakamukha pero hindi talaga magkamag-anak. Kasi si Atty. Cam nga, kamukha ni Dina Bonneville. Pero hindi ko anak siya ni Dina Bonneville. Diba? Ganda naman nun. Ang ganda naman, Panyera. Yung nagsasabi, sino ba yung nagsasabi na kamukha mo daw si Dina Bonneville? Meron tayong listener na gano'n. Sige, next, Atty. Cam. Eto, sabi dito, Atty., paano po yung father namin namatay? May mga naiwan na bahay ang father ko dito sa Pilipinas. Yung kapatid ko po, sinolo yung ari-arian. May habol po ba kami? Okay. Kung kapatid yan, kayo po ba ay legitimate or illegitimate? Ayan. Kasi po, kung legitimate, definitely may habol kayo. Kung illegitimate naman po kayo, non-marital child, kailangan po, patunayan po ninyo yung tinatawag na proof of filiation na kayo po ay in-acknowledge bilang anak niya. At the same time, meron din po kayong makukuha. Ayan. Meron po kayong, kung halimbawa po, no? Kasi sometimes, no, yung iba, pag solo kasi, nagsi-self-adjudicate, di ba? Kung nagkaroon po ng execution ng ganito, meron kayong 2 years para habulin po ang inyong mana. Yes. Kung ito naman po ay aware na kayo ay anak, perjury pong matatawag dahil sinumpaan po, no? Public instrument. Kapag ka ito ay notarized. Ayan. So, criminal na kaso po ito, wag po ninyong gagawin yun. Dos Compañeras. May question ang Tess Solomon. Sabi, paano kung wala namang iniwan na mana? Kung bahay na tinitirhan lang ang iniwan, may habol pa rin ba ang anak sa other woman? Okay? Yun yung question. Kasi kung bahay, Atty. Cam, at ito ay conjugal or absolute community asset, ibig sabihin, hahatiin pa ninyo ni Mrs. at saka ni Mr. Ngayon, yung share doon ni Mr. Dahil sinasabi yung lang ang naiwan, yung kalahati ng bahay ay share ni Mr. Yun ang paghahati-hatian, subject ng mana. So, anong mangyayari? Yung kalahati, 1/4 ay inire-reserva doon sa kanyang mga legal na tagapagmana, mga legitimate na tagapagmana. Yung natitirang 1/4, no? Yun ang paghahatian ni legal wife at saka ni illegitimate or non-marital child. Hindi maaaring mawalan ang isang illegitimate or non-marital child. Saglit lang, Atty. Cam, ha? Dos Compañeras. Yes, go ahead. Oo, tandaan po ninyo kapag halimbawa po, no, kung halimbawa may titulo po yan, nakapangalan po sa mag-asawa, pag namatay po ang isa doon, kailangan i-report po yan sa BIR. Yes. At kailangan po na mabayaran yung estate tax, at kung halimbawang ililipat nyo po yung titulo sa inyo, tandaan po ninyo mag-execute kayo ng extrajudicial settlement of estate. At hindi nyo pwedeng i-itsupwera yung kanyang illegitimate child. Ang tanong, paano, Atty. Cam? Sa akin ko lang pinangalan yun Kahit pa mag-asawa na kami, nasa akin ang titulo. Rinaseco lang. Rinaseco lang. Walang kinalaman dito ang asawa ko o ang anak ko. O, paano yun? No? Kasi po, no, pinapalagay na, especially if it is, kung wala kayong, syempre, kung ako ang abogado nitong illegitimate child, titinan ko kailan ito na-acquire. Pangalawa, kailan kayo kinasal? Yes. Diba? Importanteng malaman ito. So, kung ikinasal kayo, like for example, 1988, anong petsa? No? Kasi, depende kung anong petsa kayo ikinasal, it could be conjugal partnership or it could be absolute community. Kasi lahat, kung
Kung absolute community po ang property regime, which is our default Yes. property regime, kung ikinasal kayo August 3, 1988 or pataas, ibig pong sabihin, yung mga properties na na-acquire prior to, nung single pa kayo, kay mana yan o hindi, tapos yung mga properties na na-acquire during the marriage, except yung minana during the marriage, lahat po ito, what is his is yours, what is yours is his. So, ibig sabihin, pagmamay-ari ninyong dalawa, hahatiin, at yung kalahatiin magiging share doon sa absolute community asset, at yun po ang paghahatian ng mga tagapagmana. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito may nag-question naman dito. Sabi niya, papaano po kapag naibenta na po yung ari-arian ng tatay ko? Siya po ang nagbenta. May habol pa rin po ba ang anak sa labas? Definitely po, wala pa po. Na. Oo. Kasi po, kung naibenta po ito ng inyong tatay nung siya ay nabubuhay pa, again, ang karapatan na magmana ay nagde-take effect after lang po mamatay. Kapag ka namatay na. Oo, yung nagpapamana. Kung naibenta po, wala na pong habol. Kayo nga po, maski kayong legitimate, wala din kayong habol eh. Totoo. What more yung mga non-marital child. Okay. Kaya ang lesson learned, tayo, no, wag tayong aasa. Magsumikap tayo ng ating. Yes. So, yung iba kasi parang tinatamad na kasi nag-expect na, uy, meron namang pa-apartment sila. Mama at papa. Merong asyenda si mama at papa. Mabubuhay na ako. Diba? Paano ko ibenta? Sorry ka. No? Marie Chris, how about po sa kaso ng sister-in-law ko? My brother is working abroad and we suspect that my sister-in-law is having an affair with her best friend, Kuno. And then, she got pregnant. Maitim po yung bata. Maputi ang kuya namin, pati ang sister-in-law ko. Kakulay po ng best friend niya. Sa kulay paano kung talaga? Nagpagluta lang? Oo nga. hindi basihan po ang kulay. Yes. Although alam mo, merong suspicious na diba? gano'n. Kasi parang, sa ano po kasi, in fact nga merong ito viral ngayon, dalawang maitim. Ano ba tawag doon? Morena. Hindi sa ibang bansa. Yung African American, ganyan. Sila ay nagkasal, panyera. Ang anak ng babae, blue-eyed tsaka white blonde hair. So, syempre, lahat sila sinasabi, no? Ito po yung kay Drake, at kilala to ni Boy Kulot. Sabi nila, hindi to anak ni Drake kasi blonde hair, blue. Yung pala, nagpa-DNA test, nakuha yung gene nung nanay ni Drake na isang blonde at saka may ganun pala siya na minsan yung gene ng grandparents. Pure Pinoy. Malay mo naman may gene na medyo maitim yung grandparents. Pero hindi po pwedeng ebidensya yun. Yes, Hindi ang po sasapat, okay? Hindi po sasapat, no? Okay. Dos Compañeras. Pwede ba daw yung twinning tapos magkaibang tatay? Anyway, yung question ni Marie Chris, no? Yung pong anak na ipinanganak inside a valid marriage, no, ay meron pong presumption of legitimacy, no? Pinapalagay mismong batas po, no, ang nagsasabi yung presumption in favor of legitimacy bilang protection na rin doon sa protection at welfare na din ng bata. So, yun po ang pinapalagay, no? So, mismong ang family code ang nagtatakda ng legitimacy o civil status ng bata born in wedlock. So, civil status cannot be attacked collaterally. Anong ibig sabihin nito? Kung kayo ang tagapagmana ng isang tao at kini-question ninyo ang filiation or legitimacy niya, so kung kayo ay tagapagmana, dapat ay from the time na nalaman ninyo, no, ay dapat i-question nyo na agad. Kung kayo ang tatay, i-question ninyo na. Kung kayo ang pinapaangkin na tatay, questionin nyo na din agad because limited lang po ang oras o ang panahon na ibinibigay ng batas. Kasi Attorney Cam, kung nandito kasama ninyo ang inyong asawa, kasama ninyo within the Philippines, within 1 year po kumbaga you live in the same house, the same place, within 1 year from the time of registration or from the time of yung knowledge ng birth ng bata. Or kung halimbawa nasa ibang lugar, you have 2 years para questionin. Kung halimbawa naman po na nasa ibang bansa kayo, from the time you only have 3 years from the time of the registration or from the time of your knowledge ng birth ng bata. So, ibig sabihin, questionin na ninyo kaagad. Otherwise, no,
hindi po ninyo ito pwedeng i-attack collaterally. Ibig sabihin po, ay doon pa lang kayo magki-question pagdating na naghahabulan na ng mana. Hindi na po ninyo yon magagawa. Dos Compañeras. Yan ha, so may presumption of legitimacy. So kailangan po ninyong patunayan dahil pinapalagay na mismo ng batas, patunayan ninyo ng matibay na ebidensya na hindi nga siya anak. Ayan. Eto, bago tayo mag-commercial break, ang question naman dito, paano po yung hindi naman kinilala ng ama ang kanyang illegitimate na anak? May habol pa ba sa mana? Yan, sasagutin hindi natin kinilala. yan. Sa pagbabalik, Panyera. Yes, of course. Ito pa may mga Pauline Ann Alanday and of course, sino pa? Tita Sel Nolasco, Sander Tan, nanonood sa atin sa Sorsogon Hill, Ocampo, doon sa Quezon Province. Magandang gabi po sa inyo. Of course, Ma'am Elen Heron at Tim Rossos. Ayan, si Ortega Ivy. Good evening din na Evangelista Brenda Bello at yon, good evening po. And of course, itong si Trevor Leon. Magandang gabi po. Rolando Miranda de la Cruz and Harold Del Rosario. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam po, Cheryl Adaming Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Anyway, Attorney Cam, magpapatuloy tayo pero nanonood sa atin ang mga taga-PIA, Philippine Information Agency ng Sorsogon, lalo na si Miss Benny Recebido. Nakikinig sa atin kasama si Xander Tan. Yan, at mga taga-Philippine Information Agency sa Marinduque, si Romeo Mataak. Myong, magandang gabi sa inyo dyan. Ayun. Yan. Ayan, para sa ating katanungan kanina, yung paano po yung hindi naman po kinilala ng ama ang kanyang illegitimate na anak o non-marital child, may habol po ba sa mana? Ayan. So, sad to say po kasi, nasa inyo po ang burden of proof para patunayan na kayo po ay kinilala kung wala pong mga public document, private handwritten instrument. Habang, mas maganda po, ito po tip ha, habang buhay pa, mag-file na po kayo ng petition to compel recognition. Dahil kapag namatay po kasi ang putative father, halimbawa po, ang nakilala po ninyong tatay, hindi na po pwede pong i-file sa court, no? Kung wala kang mga ebidensya. Ito po yung kung daw nagkakamali yung kaso ni Uy Guangco versus CA. Except po yung cases, no? Yung kung naalala niyo po yung pag-usapan namin ni Panyera, yung buntis na namatay yung tatay, pero nakatira sa bahay ng tatay kasama ang lolo at pinatunayan na inacknowledge ng anak niya yung bata habang pinagbubuntis pa ito nung siya po ay nabubuhay pa. So yun po. Oo. At especially po kung ang patunay nyo lang yung open and continuous yung open and continuous possession ng status of legitimate child, actually pwede ito even after death, no? Yung kapag kahugan. No? Yes. Pero mas maganda, Attorney Cam, na nandyan pa, no? Yung pong petition to compel recognition, yun po ang isasampa ninyo. Especially yung mga mommy dyan, ano, yung mga nanay dyan, no? Para po sa karapatan ng inyong mga anak. Tandaan po ninyo yun. Dos Compañeras. Thank you very much, Attorney Cam. Yun din ay question. Ito si Ellen June. Sabi niya, paano naman kung ayaw kilalanin? So nasagot na po ni Attorney Cam yung question ninyo. Yan. So kailangan yung patunayan. Next, Attorney Cam, ito, si Katrina, yung father po namin ay OFW sa Dubai. May nakarelasyon po siya na OFW din. Okay lang naman po kasi matagal na namang wala ang mama namin. Pero heto po ngayon ang girl. Nakaedad lang mismo, kaedad lang ng bunso namin at pinapaangkin sa father namin yung bata at nanghihingi na ng sustento sa father namin na nag-retire na. Wala siyang question. Pero ito, ano ba? Inaangkin ba ng tatay nyo? Umaamin ba ang tatay nyo? Kasi kung nagkaroon ng relasyon, Attorney Cam, may posibilidad na sila ay nagkaroon ng anak kung nagkaroon sila ng pagtatalik. Kasi kung wala naman pagtatalik, Attorney Cam, di wala din. So, kailangan ng mismong ang tatay ninyo ang humakbang. No? Kung magsampa ng petisyon, yung girl, pwedeng i-require ng inyong ama na, hindi akin yan, pero willing akong i-check natin yung ipa-DNA test natin. But of course, that will entail expenses. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito sabi rito, ma'am, sino po ba ang may karapatan? Ang tunay na anak o adopted? Kahit nakapangalan po sa adopted ang properties, may karapatan po ba ang mga anak?
po. Ayan, no. Again po, no, yung adopted po kasi, kung siya po ay dumaan sa adoption law at legal po ang proseso ng adoption, siya po ay may karapatan halikahin tulad po ng isang legitimate child. So ngayon, kung meron po mga properties na ipangalan sa kanya, parang magiging advance legitimate po ito sa kanya. Ngayon, kung halimbawa yun na lang talaga yung properties pinangalan sa kanya, yun may habol po kayo doon kung ito po ay in form of mana. Again po, yung mga legitimate at saka adopted, pareho po ang status nila, no? Depende na lang po kasi may mga iba panyera, kung halimbawa nagkaroon ng last will and testament tapos pinaburan yung adopted, no, kaysa sa legitimate at hindi na impair ang inyong legitimate, wala na po kayong habol doon. Yes, okay. Thank you, Attorney Cam. Dos Compañeras. Gusto kong sagutin yung question ni Pauline Ann Alunday. May karapatan bang magdemanda yung anak ng tatay sa korte pag inangkin nung other woman yung mana at hindi kinilala na anak? Okay, ganito. Kapag buhay pa ang tatay, ay wala pa rin kayong karapatan, no? Pero kapag namatay si tatay, nagkakaroon kayo ng karapatan. Why? Because, no? Kailangan yung patunayan na ito ay pagmamay-ari ni tatay at walang kakayanan, no, itong other woman na bumili ng mga ari-arian, because that should form part of your father's estate. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ito ay bahagi ng kanyang estate. Pagmamay-ari niya, no? But of course, subject of dun sa kondisyon ng 147 at 148 ng family code na kung depende kung ito ay anong tawag doon, Attorney Cam? Kayo ay may legal impediment o walang legal impediment to marry ang inyong tatay kasi may pagkakataon byuda na nagkaroon ng other woman, 'di ba? Nagkaroon ng extra pero hindi naman nagkaroon ng girlfriend, nagkaroon ng nagsama, nagkaroon ng anak, ano? At nag-acquire ng mga properties. Kasi pagka ganon, ano 'yon? Co-ownership. Yes, co-ownership 50-50. Pero kung halimbawa nakasal pa sa nanay mo at buhay pa ang nanay mo, no? At nagkaroon ng other woman, nagsama, nag-acquire ng mga properties, patutunayan po ninyo na tatay nyo lang ang nagmamay-ari nito dahil ang tinitingnan ay actual contribution. Dahil nga po, sabi ninyo nakapangalan doon sa, halimbawa nakapangalan doon sa girl, patunayan ninyo na wala siyang karapatan at ang nag-acquire nito ay may ambag dito ang tatay ninyo para makarecover kayo. Para masabi ninyo na bahagi ito ng estate ng tatay namin. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Naku, wala na tayong oras pa niya. Wala na ba? Basa na lang tayo ng mga iba pa. We have 2 minutes left. Ayan, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Ikaw ba ay nasa DZRH Dos Compañeras Pañera? Yes, ayan. Ito, silipin ko yung mga nasa DZRH News. Magandang gabi po. Ayan, kay Wendy Manuzon, ay kay Manny Pili. Ayan, nanonood sa Darwin, Australia. Lou Gutierrez, Perla Castillo, and Marinel Rina. Magandang gabi. Yung pong, by the way, yung in vitro at saka yung mga, ang tawag na artificial insemination, kapag may consent, no, ng tatay, wala pong problema. That should not be an issue. Legitimate ang mga anak. Okay. Si Attorney Chester Salon na nanghihingi ng Star City tickets. Magandang gabi sa inyo. Of course, Ate Lily Baradi and family at Tita Sita, Tita Sunny, magandang gabi po sa inyo. Si Mami, si Nanay Connie Molina at saka si Nanay Jovita and Papa William, magandang gabi. Of course, Tita Mimi, magbabalik po kami bukas, same time, same station. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.